Maligaya at masaganang bagong taon sa ating lahat, mga kababata. Sana na-enjoy nyo din yung holiday vacation nyo gaya ko. Bale, nakapag-recharge na ako, kaya promise, sisipagan ko yung paggawa ng content this year. Pero bago ko simulan yung kwento ko ngayong araw, isang mabilis na shoutout at pasasalamat muna sa Easy PC Computer Parts and Accessories. Bale, swerteng nanalo kasi tayo ng Ryzen desktop computer. Sobrang quality ng build. Bale, saktong-sakto nga dahil tulad nga ng nabanggit ko dati cellphone lang kasi yung ginagamit natin sa mga content editing natin last year. Ngayon itong swabing PC na mula sa Easy PC. Bale, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook page nila dito sa description box natin. Check nyo yung mga PC related products and accessories nila para sa mga computer needs nyo. Bale, yun lang. Tara, simulan na natin yung kwento. Ako po si Lando. Kwento ko lang yung karanasan ko nung 90s. Bale, nasa early 20s ang edad ko nun at nagtatrabaho ako sa isang balatan sa May Kawayan, Bulacan. Meron akong katrabaho noon na tawagin na lang nating Imong. Yan po yung totoong tawag ko sa kanya. Binanggit ko na din po dahil sa tingin ko hindi naman yan yung totoo niyang pangalan. Medyo weirdo po si Imong. Lagi siyang nag-iisa at hindi siya sumasabay sa amin tuwing nagtatanghalian kami ng mga kasama namin. May sarili siyang dalang baon at kahit kailan hindi ko siya nakitang kumain ng ibang pagkain bukod sa dala-dala niya. Ipinagpalagay ko na lang na nahihiya lang siya ng mga panahon na yon. Pero kahit ganun nga po, mabait naman si Imong. Madalas nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan din naman siya sa amin. Isa nga ako sa naging malapit sa kanya. Halos ako lang din kasi yung kaedad niya nung mga panahon na yon. Sa mga kwentuhan namin, lagi niyang bukang bibig yung baryo nila. Kung gaano yung kaganda at saka kung gaano katahimik. Bali, hindi po kasi siya taga dito sa May Kawayan. Taga South Luzon po siya. Hindi ko na po sasabihin kung saan mismo. Pero kabundukan po yon na malapit lang din sa dagat na may mga beach resort. Sa ilang buwan nga po na pagtatrabaho ni Imong sa balatan, ni minsan hindi siya nagkaroon ng kaaway. Nakuha niya din yung tiwala ko. Kaya nga nang minsan nag-aya siya sa lugar nila, hindi po ako nagdalawang isip na sumama. Wala naman din kasi akong responsibilidad sa buhay nung mga panahon na yon at mag-isa lang ako na naninirahan dun sa May Kawayan. Kaya walang magiging problema kung ilang araw akong magbabakasyon at hindi magtatrabaho. Kaarawan daw yon ng kapatid niyang babae at magkakaroon daw ng maliit na salo-salo sa bahay nila. Nabanggit din po niya na dalaga daw yung kapatid niya at may itsura. Naniniwala naman ako kasi kahit may pagkamoreno si Imong, hindi naman na maitatanggi na magandang lalaki siya. Dumating nga yung araw na babiyahe kami. Kinailangan naming lumuwas papuntang Cubao para dun sumakay ng bus pauwi sa probinsya nila. Sa Cubao pa lang, napansin ko na hindi mapakali si Imong. Gusto ko sanang tanungin kung bakit pero napaisip ako na baka excited lang siya. Dahil nga ang pagkakaalam ko, halos kalahating taon na siyang hindi umuwi sa baryo nila. Ilang oras nga din yung naging biyahe namin bago kami bumaba sa bus. Tapos sumakay uli kami ng jeep. Bumaba kami sa isang bungad na tingin ko parang kagubatan. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Siguro dahil na din sa isiping kabisado pa kaya ni Imong yung pauwi sa kanila sa ganitong klaseng daan. May mga maliliit na bahay naman sa kalsada pero wala akong matanaw na mga kabahayan o baryo na malapit. Naglakad kami ng ilang minuto at may natanaw akong outpost na tingin ko mga sundalo. Palayo kami doon at paahon kami sa bundok. Napatanong ako ng pabiro kay Imong. Pare, di mo naman sinabi na magha-hiking tayo papunta ron? Seryoso naman siyang sumagot na, malapit lang naman pre. Siguro mga 30 minutes ando na tayo. Matapos yung ilang minutong lakaran nakakita na ako ng ilang bahay kubo sa bundok. Nawala nga kahit paano yung pagod ko. May mga sumalubong na bata sa amin na para kaming artista. Medyo nawirduhan lang ako ng konti dahil hindi kasi nagsasalita yung mga bata. Nagalok ako ng kending dala-dala ko pero hindi nila tinanggap. Nakatingin lang sila sa akin.
habang sinasabayan na maglakad. Nang makapasok na kami sa baryo, medyo di ko mapigilang mailang. Dahil maski yung mga tao dito titig na titig sa akin. Hindi naman po ako nagtaka dahil sa tingin ko sa layo ng nilakad namin, hindi talaga ganong nabibisita yung lugar na yon. Kaya siguro napansin kagad kapag may dayong gaya ko. Pero kahit ganon, medyo awkward pa din dahil kahit pa yung mga taong may ginagawa napapatigil at sinusundan ako ng tingin. Nakarating nga po kami sa tahanan nila Imong. Katulad ng ibang bahay na nadaanan namin, gawa po ito sa kawayan at pawid din yung bubong. Bali ang tingin ko po bagong tayo lang yung kubo nila. Berde pa kasi yung ibang kawayan na ginamit dito. Doon ko nga din napagtanto na halos lahat din po ng kabahayan na nadaanan namin bagong tayo. Yung iba nga halos sinisimulan pa lang ang paggawa. Itatanong ko sana kay Imong kung bakit tila bagong tayo yung mga kabahayan dito sa baryo nila. Pero nawala sa isip ko. Pumasok kasi kami sa bahay nila at nakita ko ang isang dalaga na medyo maputi. Mahaba ang buhok at di ko may pagkakailang maganda. Paring Lando, ito nga pala si Luz, yung kapatid ko na magbe-birthday sa isang araw. Kumabog po yung dibdib ko nun. Feeling ko nalabat per sight ako. Totoo nga na maganda siya. Nahihiya man nakipagkwentuhan ako kay Luz. Nakipagbiroan. Ang ganda nga ng utol mo parang Imong. Ba't parang ikaw hindi naman pogi? Ampon ka yata Biro ko kay Imong. Natawa naman ito sabay sabi pang, "Nyek, nagsalita ang pogi At kasalukuyan nga kaming nagtatawanan nang biglang dumating yung tatay at nanay nila. Agad kaming tumahimik at marahang yumuko sila Luz at Imong. Nagsalita si Imong sa boses na parang kinakabahan. "Nay, tay, ito po pala si Lando. Katrabaho ko. Inimbitahan ko po siya para sa kaarawan ni Luz sa susunod na araw." Buti naman. Akala ko hindi ka nababalik at magdadala ng handa sa birthday ng kapatid mo Nagtaka ako sa sinabing yon ng tatay ni Imong at napansin ko din na parang may halong takot si Luz at Imong sa kanilang ama nung mga oras na yon. Pero nabaling yung atensyon ko nang mag-aya ng kumain yung nanay nila. Naghain ito ng kanin at ulam sa lamesang gawa sa kawayan. Umupo na sila Imong sa mga upuan at inaya ako. Agad na din naman akong umupo. Nakaramdam na din kasi ako ng gutom sa haba ng nilakad namin. Nang makita ko nga yung ulam nila, namangha ako dahil parang panghandaan yung datingan. Parang buffet na pang piyesta at ang bango-bango ng bawat putahe. Tingin ko parang profesional nga yung nagluto nito. Nang marinig ko nga na nagsabi yung ama nila na, "Sige na, kain na." Di na ako nahiya at nilantakan ko agad yung pagkain. Sa kalagitnaan, naghanap ako ng sausawan. Tinanong ko si Imong ng pabulong kung meron ba silang kalamansi o sili. Sobrang hina lang nito, sapat lang para maintindihan ni Imong. Pero laking gulat ko nang nagsalita yung nanay nila. "Walang kalamansi, sili o bawang dito sa amin. Bakit, hindi mo ba nagustuhan yung timpla ng luto ko?" Sa seryosong tono, nahiya naman ako kaya humingi ako ng pasensya at nagsabing, "Nakasanayan ko lang po talaga. Pasensya na po pero masarap po yung luto nyo. Parang pang restaurant nga po yung lasa Nagsabi naman si Imong sa akin na, "Pre, wala kaming ganong sangkap dito kasi malayo yung bilihan sa amin Tumango naman ako at tinuloy ko na yung pagkain. Lumipas yung ilang oras. Kinagabihan, hinatid na ako ni Luz sa isang hiwalay na kubo. Gawa din ito sa kawayan pero katakatakang wala yung bintana. Medyo nagtaka ako kaya tinanong ko siya ng pabiro, "Luz, wala bang bintana dito sa tutulugan ko? Di naman ba ako maubusan ng hangin dito sa loob?" "Hindi naman yan. Mas okay nga yan. At least hindi ka papasukin ng mga kung ano." Sagot naman ito. Napakunot yung noo ko sabay tanong ng may pag-aalala, "Luz, wala naman bang mabangis na hayop dito?" Napangiti siya ng konti pero nawala yung ngiti niya nang magsalita siya sa seryosong boses. "Walang mabangis na hayop dito. Pero mabangis na tao. Meron." Nawirdohan man ako sa sagot niya. Ngumiti na lang ako at tinuring ko na biro lang yung sinabi niya.
Gusto ko pa sana makausap si Luz nung time na yon kaya napaisip ako ng pinaka-random na tanong na maiisip ko. Ilang taon ka na pala sa birthday mo sa isang araw, Luz? 18 taong gulang na ako nun. Edi pwede ka na pala magkanobyo. Biro ko naman. Napatingin siya sa akin ngunit di siya sumagot. Bagkos, tumingin siya sa akin ng seryoso at nagsabing, Buti pa umuwi ka na bukas sa inyo, Lando. Hindi mo pa oras. Tingin ko ay mabuti kang tao. Bukod doon, masyado pang maaga para... Napatigil siya at lumingon-lingon. Nagsalita siya sa mahinang boses. Basta umuwi ka na bukas, pakiusap. Nagtaka ako sa sinabi niya. Hindi na ako nakapagsalita nang umalis siya bigla. Gulong-gulo ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung may nasabi ba akong masama. Pumasok ako sa kubo at humiga sa kawayan ding higaan. At dahil na din siguro sa sobrang busog at pagod, kaya nakatulog ako kaagad. Nagising ako na may yumuyugyug sa akin. Pupungas-pungas pa ako at lumingon sa paligid. Madilim pa at napag-alaman kong si Imong pala ito. Tinapat nito sa labi nito ang hintuturo niya at sumenyas na huwag maingay. Narinig ko sa di kalayuan na may nagtatalo. Sa pagkakarinig ko, si Luz yun at kausap ang kanyang ina at ama. Medyo malakas yung boses nito at sinasabing, Ayoko maging katulad nyo. Hinahatak naman ako ni Imong. Inaabot niya sa akin yung gamit ko at sinisenyasan na sumunod daw sa kanya. Nagtataka man, tumayo na ako at sumunod. Dahan-dahan kaming dumaan sa likuran ng kubong tinutuluyan ko. Naguguluhan man ako pero sinunod ko yung mga senyas ni Imong sa akin. Nakarating kami sa bandang likuran ng mga kabahayan at napansin kong para itong kusina na walang bubong, parang dirty kitchen. Nagkalat yung dugo dito. Nakaramdam ako ng kaba. Lalo nga nung makakita ako ng ilang mga damit na may mantsa ng dugo na nasa lapag. Iba't ibang klase yung mga damit nito, pambata at pangmatanda. Yung iba punit-punit na parabang nilaslas. Lahat ito balot sa dugo. Di ko nga napigilang luminga-linga at sa laking sinda ko nga nang makita ko ang isang buong braso. Putol na braso ng tao. May kumpletong daliri pa sa kamay nito at sa tingin ko, sariwa pa. Sa sobrang takot ko nga, napaigtad ako. At sa kamalas-malasan pa nga, napahawak naman ako sa isang putol na hita. Tinignan ako ni Imong na nag-aalala. Sinisenyasan niya akong wag maingay. Pero huli na ang lahat dahil napatras ako at nasandalan ko yung isang bugkos ng kawayan na naging dahilan para tumumba ito. Hinatak na ako kagad ni Imong at walang ano-ano, tumakbo kami. Halos madapa ako dahil sa sobrang dilim. Nakarinig ako sa di kalayuan ng pag-alulong ng di ko matukoy na nilalang na lalong nagpakilabot sa akin. Hindi ko alam na kaya kong tumakbo noong mga panahon na yon ng ganun kabilis na ang tanging nakikita ko at sinusundan ay yung puting damit ni Imong. Ilang minuto kaming tuloy-tuloy na tumakbo. Ilang beses din akong dumausdos at nadapa. Nagsabi ako kay Imong na magpahinga naman kami dahil pagod na ako. Pero hindi ko pa nahahabol yung paghinga ko nang napansin kong wala si Imong. Halos mahimatay na ako sa pinagsamang pagod, hilakbot at pag-iisip. Napasalampak na lang ako sa lupa. Ano ba yung nangyari? Tama ba yung iniisip ko? Pero nabaling yung atensyon ko dahil rinig na rinig ko yung mga lagaslas ng dahon ng mga puno sa di kalayuan. May mga angil din na alam kong hindi lang ito iisa. Para itong tunog ng pinaghalong aso at baboy. Di ko alam kung anong gagawin ko hanggang sa may biglang humila sa braso ko. Napasigaw ako ng impit pero nang makita ko ito, nakita kong si Luz pala. Tumakbo muli kami ng walang hinto. Nakatulong na din siguro na pababa yung tinatakbuhan namin kaya halos nagpadaos-dos lang kami. Ilang minuto pa, nakatanaw na kami ng mga liwanag.
Naalala kong ito yung nakita kong outpost ng mga sundalo. Tumakbo ko ng tumakbo. Halos talunin ko na nga yung bawat hakbang ko. Nang malapit na kami, biglang huminto si Luz at humarap sa akin. Patawarin mo sana yung kapatid ko. Napilitan lang siya na dalin ka rito dahil sa takot niya kay tatay. Hingal, takot at naguguluhan pa din ako nung mga panahon na yon, kaya wala akong naging tugon kay Luz. Muli siyang tumingin sa akin at paglaon, muling nagsalita. Lahing aswang kami, Lando. Sa 18 kaarawan ko, kailangan kong kumain ng sariwang karne ng tao upang tuluyan akong makapagbago ng anyo, pero ayoko. Ayokong tuluyang maging aswang. Nanlaki yung mata ko. Kasabay ng tila malakas na ungol sa di kalayuan. Tumakbo ka na, Lando. Ililigaw ko sila tatay. Pakiusap lang. Huwag mo na tangkaing magsumbong dahil mababaliwala lang yung pagod mo at baka malagay ka pa sa panganib. Natulala ako at hindi nakapagsalita. Muli niya akong tinignan at nagwikang, Kung hindi siguro tayo nasa ganitong sitwasyon, sana naging magkaibigan tayo. Pasensya na, Lando. Sabay tumalikod na siya at tumakbo papasok sa bundok. Para akong naalimpungatan at naglakad unti-unti. Maya-maya pa nga, nakarating na nga ako sa outpost at nakakita ako ng sundalo. Otomatikong nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa klinik ako ng isang parang barangay. May sundalong nagbabantay sa akin. Mabanggit ko lang din po na akala pala nila na NPA ako. Kaya kailangan ko pa magtagal ng konti doon para maimbestigahan. Kailangan din nilang tumawag sa trabaho ko sa Bulacan para mapatunayan nga yung pagkakakilanlan ko. Ilang araw nga po yung lumipas, nakauwi na rin ako sa Bulacan. Hindi na bumalik si Imong para magtrabaho sa Balatan. Pinagtaka yun ng may-ari at nung mga kasamahan namin sa trabaho. Pero sinabi ko na lang na kinailangan na siya ng magulang niya dun sa lugar nila, kaya hindi na ito bumalik para magtrabaho. Nang dahil nga sa mga naranasan kong yun, nakaramdam ako ng sama ng loob sa kanya. Medyo nagalit ng konti. Marami akong gustong itanong at sabihin. Pero laking pasalamat ko na lang din na nagbago yung isip niya at niligtas niya ako sa huling pagkakataon. Bale, akala ko nga po doon na natatapos yung lahat hanggang sa nung 2018 lang po may nag-add sa akin sa Facebook. Luz Biminda yung pangalan at yung surname po niya yung katulad ng kay Imong sa biodata niya. Pamilyar din po yung muka. Si Luz yun. Kung hindi po ako nagkakamali, halos hindi kasi nagbago yung itsura niya at sobrang ganda pa din. Bale, sa susunod ko na lang po ikikwento uli yung tungkol dito. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig ng Batang 90s Horror at sa lahat po ng nakinig sa unang bersyon ng kwento. Ako po si Lando ng May Kawayan, Bulacan.